Hello everyone, this is Angelo Oliveros. Ngayong araw pag-uusapan natin ang mga fast-moving parts sa motorcycle parts business. Ito yung mga parts na importante na dapat meron kasi yung listahan kapag ikaw ay nag-umpisa sa motorcycle parts business. Pero bago tayo magpatuloy, intro muna tayo. Bago natin umpisahan ang ating topic, kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, please like, subscribe, at pindutin mo na rin yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na aking i-upload. Ngayong araw ay pag-uusapan naman natin ang mga fast-moving parts sa motorcycle parts business. Ang una sa ating listahan ay ang gulong. Sa gulong meron tayong mga iba't ibang rim size. Merong 14, 16, 17, 18. Pero ang mabenta, ang mga fast moving lang ay 14 at 17. Ang mga tire size na fast moving ay yung 250 by 17, 275 by 17, 300 by 17. At sa malilit na motor naman ay 60-80, 60-90, 70-80, 70-90, 80-80, 80-90. Para sa rim 18 naman, kahit di muna mag-stock at saka sa rim 16. Pero kung gusto nyo mag-stock, pwede rin. Ang mga size na mabenta ay na pwedeng ibenta sa rim 18 ay 300 by 18, 275 by 18, at saka 250 by 18. Ang susunod ay tire tube or interior. Meron tayong mga iba't ibang sizes ng interior. Rim 14, 16, 17 at 18. So ang mabenta ay rim 14 at 17. Pero need nyo rin mag-purchase ng rim 18 kung gusto nyo. So sa mga sizes na available sa interior, 1.85, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, at 3.00. Sa rim 18, ang mga available sizes lang ay 2.50, 2.75, at saka 3.00. So sa mga malilit na motor, yung sizes ng tire tube ay pare-parehas na, sa rim size lang magkakaiba. Ang susunod naman ay oil. Dapat meron tayong 10W40, 15W40, 20W40, at 20W50 na viscosity. So maraming oil, maraming brand ng oil. Kaya kunin nyo na lang kung ano yung mga mabenta sa lugar nyo. So matatanong nyo yan yung mga mekaniko kung ano yung mga madalas nilang ginagamit. Yun lang muna ang bibilin nyo. Basta ang importante, meron kayo nung mga iba't ibang viscosity ng oil. At saka meron din yung pang super automatic, yung mga supermatic ganyan na oil, saka yung Yamalube. At dapat meron din kayong synthetic, saka synthetic base, mga ganyan. So sa oil, pwede na yan. Basta ang importante, yung mga common lang na ginagamit. Sa mga automatic naman na motor, gumagamit din sila ng gear oil. Ito yung gear oil. So pagka nag-change oil sila, karamihan nagpapalit na ng gear oil. At dapat meron din kayong tuti. Kasi marami pa ring 2-stroke na motor. At saka brake fluid. Fork oil. Dapat meron din kayo niyan. Coolant. Ito. Ang susunod ay ang mga bearing. Mga fast moving na bearing. 6301, 6302, 6201, 6202, 6205, at saka yung knuckle bearing.
So dapat meron kayong mga murang bearing at saka mahal na bearing. Bahala na kayong mamili kung ano yung gusto nyong kuning brand. Pero yan yung mga fast moving na bearing, yung mga nabanggit ko. Ang susunod ay mga cables. Meron tayong brake cable, throttle cable, speedometer cable, at saka clutch cable. So ang cables napakarami kasi napakaraming motor. May mga kanya-kanyang gamit yan. Pero meron namang iba na pwedeng gamitin yung isang kable sa ibang motor. Ang susunod ay ating brake pads. So sa mga motor, kadalasan gumagamit ang motor, brake pad sa harap, yung mga naka-disc brake, at saka brake shoes sa likod. Meron namang mga motor na gumagamit ng parehas disc brake sa harap at likod, kaya mga brake pads ang gamit nila. So sa mga motor, iba-iba rin yung gamit nilang brake pads, pero meron ding mga parehas ang gamit ng brake pads. Ang susunod naman ay ating brake shoe. Kadalasan magkakaparehas lang yung mga gamit na brake shoe. Ang mga pampasadang motor, ang gamit nila ay brake shoe sa harap, brake shoe din sa likod. So ang pagkakaiba lang ng brake shoe, may dalawang klase, yung may butas at saka yung diipit lang. So halos pare-parehas lang yung gamit ng mga malalaking motor. Yun lang ang pagkakaiba, yung may butas at saka diipit. Sa mga maliliit naman, kagaya nito, yung mga pang XRM, pwedeng gamitin yan sa Wave, sa Smash, sa mga SYM, sa mga Chinang motor. Magkakapares lang yan. Sa TMX 125, pwede rin gamitin. Ang susunod ay spark plug naman. Mga fast moving spark plug, yung kahit tatlo lang na klase, yung C7, yung CPR8, at saka yung D8EA. Kahit yan lang munang bilhin, kahit wag lang muna yung D6, yung oversize, at saka yung isang size yung malaki. So yan lang yung tatlong mabentang spark plug. Kumuha na rin kayo ng branded saka yung mas mura para mas okay. Susunod naman ay chain. Ang kadalasan ginagamit sa chain is 428. May tatlong size ang chain, 110, 120 at saka 130. So sa mga size na yan, merong light duty at saka heavy duty. Samahan mo na rin ng chain lock o yung chain link kasi madalas nasisira yan. Sunod ay ang sprocket. Sa sprocket, meron tayong iba't ibang teeth. So merong 34, 36, 38, 40, 42, 45. Ayan yung mga mabentang teeth, mga fast moving na dapat meron kayo sa mga sprocket. Meron ding engine sprocket. May tatlong size din na mabenta. Ito yung 13, 14 at saka 15. So sa engine sprocket, samahan nyo na rin ng sprocket lock. May kasama yan. Kasi pagka nagpapalit ng engine sprocket, kadalasan nagpapalit na rin ng lock. Ang susunod ay mga filters. Meron tayong oil filters dito na tatlo. Itong Yamaha, Suzuki at saka Kawasaki. Yan kadalasan nagpapalit sila pagka nag-change oil. Pero may mga customer talaga na hindi nagpapalit minsan. So yan yung mga gamitin na filters. Ito naman ay fuel filter. Madalas din nagpapalit ng fuel filter kasi kadalasan nagka-clog din yung mga filters nila.
So yan yung mga gamitin at saka yung air cleaner. Iba't ibang klaseng air cleaner yung ibang size kaya yan. Air cleaner to. Ayan. May iba-ibang size din yan. Ang sunod ay carb repair kit. Dapat meron din kayo kasi napakarami din yan. At saka mabenta sila. Kasi laging nag-overhaul ng karburador. So pagka nag-overhaul sila, pinapalitan nila yung mga repair kits. So sa mga motor, bawat motor may kanya-kanyang repair kit. So dapat meron kayong mga ganyan. Napaka fast moving. Ang kasunod ay fuel hose. Kadalasan pag bumibili ng fuel hose, bumibili na rin ng fuel filter. So madalas magkasabay yan. Kaya dapat meron din kayong stock na fuel hose. Ang kasunod ay ang electrical wires na dapat meron kayo. At least 3 colors. Meron din akong double wires pero yan lang yung nasa video. So ang mabentang size, number 16 at saka 18. So dapat meron kayo niyan. Kasi maraming nag-install ng mga accessories gamitin ng wires. Ang sunod naman ay mga fuse. Dapat meron kayong 10, 15, 20 amperes. Ito yung 10, ito yung 20 at 15. Tapos meron din dapat kayong glass type gaya nito. So ganun din merong 10, 15, 20 amperes. Hanggang dito lang muna tayo kasi ang haba-haba na ng video natin, mahirap mag-edit at mag-upload pagka mahaba. Gagawa na lang ako ng panibagong video about dun sa mga natira pang fast moving parts. Thanks for watching. Kita-kita ulit tayo sa next vlog. Bye-bye.